explain ko lang sa inyo kung bakit mayroon tayo sinusunod na minimum thickness at saka maximum thickness ng rotor disc at saka brake pad. Kasi ang ibang customer, hindi sila nagpapalit ng rotor disc, palit lang sila ng palit ng brake pad. Ang iba naman talaga hindi nila alam kung bakit kailangan palitan, kung bakit mayroong minimum thickness na sinusunod. Kasi ito, for example nito, 34 yung maximum, 32 ang minimum. Ngayon, ninipis kasi ng ninipis ito sa kakagamit mo sa kakapreno. Nahasa kasi ang gilid nito, lalo na pag nire-repis nila, mababawasan yan. So ninipis na siya. Ang minimum thickness niya ay 32 lang. Umabot ka na ng 30 o 28. So manipis na siya. Ang mangyayari dyan, nakikita ninyo yung clearance sa gilid na yan. Itong clearance na to. Lalaki na yung clearance niya. Tapos pabaya din yung customer, hindi siya magpapalit ng brake pad. Ang mangyayari kasi dyan, pag manipis na yung brake pad at itong bakal na lang yung brake pad mo, wala ka ng maaari kasing lulusot na dito. Kakasya na siya dito sa clearance na to. Lulusot dyan, lalabas. Kaya yung mangyayari dyan, mawawalan ka ng preno. Yan mga sanhi ng mga aksidente na sinasabi nila na nawalan ng preno kasi hindi sila sumusunod sa standard procedure. Okay? Kaya napaka-importante ang preno. Nandyan ang buhay ng tao, ng pasahero or driver. Kaya sinasabi lagi ng mga truck, ng mga nababalitaan ninyo na nawalan ng preno kasi yung kanyang brake pad manipis na. So nagbakal sa bakal na siya, tapos yung kanyang rotor disc manipis na. Kaya malaki na yung clearance dito, itong gilid na to. Pag ikot kasi niyan, itutulak itong brake pad, lulusot dito sa clearance niya. Pag lusot niyan, tatapon na yan, wala ka ng preno, lulusot na yung piston mo ito yung piston caliper. Ito yung tinatawag na brake caliper. Yan. Ito yung piston caliper to. Ito yung tumutulak para umipit dun sa brake pad. Ngayon, pag lumabas yan at nagkaroon ng singaw, tumagilid yan, lalabas na yung brake fluid, tatapon na, wala ng pressure, kaya yun mawawala na ng preno. Okay?